Thank you, You are Mr. Chair. recognized, Congressman Chua. Wait, may I proceed, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Jovi Espinido, meron po ditong affidavit na sa page 7 po, nakalagay po dito, Jovi Espinido, at ito po ay notaryado, at may pirma po dito sa taas ng pangalan na Jovi Espinido. Ito po bang pirma ay pirma po ninyo? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Maraming salamat. At ang kada pahina po nito ay may pirma po na initial sa baba po. Sa page 1, page 2, hanggang page 6. Ito po ba mga pirma po ninyo? Opo, Mr. Chair, Okay. Your Honors. Thank you. Kanina po binabanggit po ninyo na kayo po ay active member ng PNP. So, ano ho ang inyong position ngayon at saan po kayo ngayon nakadetail? For me, now, presently, Your Honor, Mr. Chair, at the Department of Personnel, non-duty status for going to retire, Your Honor, Mr. Chair. Non-duty status, so ang ibig pong sabihin kayo po ay naka-floating, tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, ano po ang, alam po ba ninyong dahilan? Ba't po kayo naka-floating ngayon? That is the procedure, Your Honor, Mr. Chair. But as long that you are going to retire for 3 months, may issuance na doon na non-duty status ka na para sa mga requirements for your retirement mo na ma-comply mo, Your Honor, Mr. Chair. Okay, so ibig sabihin po, 3 months from now, kayo po ay magre-retiro na sa serbisyo. If God's will, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating Chief of Police ng Albuera, Leyte. So bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang Chief of Police? Number 1, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi Prior pa. to the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan? Yes, Okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yun na ang isang Chief PNP direktang tatawag sa Chief of Police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretso Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na padala sa inyo na ikaw, Espinido, sa personnel na ikaw na-assign na doon. So, mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So, paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng
Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So, nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So, nung kayo po yung nagkausap ni Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So, dapat galingan mo, ha? Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So, dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So, Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, So, pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all Sasabi means. ko. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate? Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Na Honor. disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-amasahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police non-commissioned officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hipi na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay CPNP de la Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansyon ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at saka pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig niyo po bang sabihin, magkakontsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman,
Rias, Nias, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file, folder sana natin, Your Honor, ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po Honor. ba? Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay Chief PNP De La Rosa, Your So Honor. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Batot, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso po Your kayo Honors. nagre-report. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi Okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpolate is Congressman Ando Waminal. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, our resource person today is a man I previously worked with. He was my first chief of police when I was the mayor of Usamis City. So I move, Mr. Chair, that I be allowed to address our resource person directly. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel, magandang araw po. Magandang araw. Nabasa ko po ng maigi ang the same affidavit na binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. May tanong lang po with regards to your assignment in Usamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary. And that supposedly meant to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tunong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Usamis City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato De La Rosa, Your Honor, who gave an order. So wala pong iba. It was Chief PNP Bato. Yes, Your Honors. Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na yun si Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato at nagsabi siya na sa katabi niya, nandito si Mayor Johnny de la Serna na nag-request
At saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Johnny De La Serna, in which si Johnny De La Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam niyo na po yung boses ni Chief PNP Bato? Yes, Your Honors. Okay. Colonel, sinabi niyo din po sa paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pag-neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang frontliners or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include, Colonel, na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. So, kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you if allow you, me to not to answer that question, Your Honors. I understand if you will not answer it, Colonel. Sinabi niyo po sa inyong salaysay na na-establish nyo in 2 months na yung droga na yung illegal drug supply in Ozamis ay nanggagaling sa Paruhinog crime family. Paano nyo po ito na-establish, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, I been assigned in Ozamis mid of December. I talked to the siblings, the mayor, the Paruhinog family. To this, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really I want to do, I want to have from them, na gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurindin nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Leyte. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na magtrabaho ang Paruhinog because before I assign in Ozamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa police ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa police ni Paruhinog sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng tira. Nalaman ko na yung lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang police PNP sa Ozamis, dalawa ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, Sir, planted sa amin ni Mayor. Kasi kami nagbibinta, Sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang nasign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observe, Sir, na hindi ka man ang huli. So bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, Sir, na wala na kaming item, yung Shabu, Your Honor, Mr. Chair. Pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na stop na lahat ang operasyon ninyo, ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair.
So Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Parohinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, in your the same affidavit, sinabi niyo po, in this period, Mayor Aldong reached out to me 3 or 4 times signifying his intention to surrender. Maitanong lang po, ano po ang kinatatakutan ni Mayor? Bakit gusto niyang mag-surrender? Siguro number 1, Your Honors, na papasukin siya, hulihin siya, applyan siya ng search warrant, or siguro mamatay, kay marami naman ang news at the time, Your Honor, Mr. Chair, na maraming namatay kasi involved sa drugs. Una, masali ka sa list, sa watch list. So, takot siyang patayin dahil nasa drug list siya, Colonel. It may be, Your Honor, possible. So, ibig sabihin, pag nasa listahan ka, there is that real threat that you might die. Yes, Your Honors. Thank you, Colonel. Nung nag-serve po kayo ng search warrant, sinabi niyo po na 15 people were killed on July 30, 2017 at 2 a.m. And pagkatapos po nito ay pinuntahan po kayo ng ating dating presidente, Rodrigo Duterte, and Chief PNP Bato para i-congratulate kayo. So, ibig po bang sabihin na kinongratulate kayo nila dahil na-neutralize nyo na ang mga Parohinog or yung drug syndicate sa Osamis? Yes, Your Honors. Ibig din po bang sabihin, Colonel, na kinongratulate kayo ni Chief PNP Bato dahil na-accomplish nyo yung order niya? Your Honor, Mr. Chair, if you allow me not to answer that question, Your Honor. Mr. Chairman, Yes, Congressman Suarez. yeah, point of order lang. I've been listening to, with the indulgence of Congressman Omenal, of course. I think some of the information that a resource person is ready or will divulge might implicate or incriminate him. And maybe it's best that when it comes to the sensitivity of these informations, may I move that it be conducted in executive session where confidence and confidentiality can be exercised among the members of this committee. Okay, thank you, Congressman Suarez. Yes, we will, if the witness so requires, to divulge information, sensitive information under an executive session, yes, we will grant him that. But siguro later na, no? Yes, ma'am. After we complete with if all the members present here will complete all their questions that will be propounded to you. And if there are information you wish to share with the committee on an executive session, we will deal with that later before we suspend this committee hearing. Thank you, Your Honor. Please proceed, Mr. Chair. Congressman Waminat. Given that, Mr. Chair, with the indulgence of our members on the Quadcom, I would just like to put forward that motion. So after after all the congressmen have given their opportunities to interpolate, I move that an executive session be conducted with a resource person, Colonel Jove Espinosa. So moved, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. We will Mr. defer Chairman. the action of the committee on the motion made by DSJJ Suarez. After the members who are listed here as interpellators will be end their interpellation. So we will defer the action of the committee on the motion. Congressman Aquino.
Yes, Mr. Chairman, can I move for a 3-minute suspension, Okay. Mr. Chairman? 1 minute suspension. Congressman Aquino? Yes, Mr. Chairman. Mr. Chairman, at this point in time, we've heard a lot from the statements given by Colonel Jovi Espinido. And we feel and we believe that, Mr. Chairman, at this point, we can give him immunity. Mr. Chairman. So moved, Mr. Chairman. For the information of Congressman Aquino earlier, when Congressman Chairman Abante presented our resource person for today's committee hearing, he asked the committee to grant immunity to the witness because of the sensitive information that he will divulge based on the affidavit that he has submitted to the committee. And the chair ruled that all these motions with respect to the granting of immunity and other motions presented by the members of the Quadcom will be decided before we suspend the hearing on the extrajudicial killings for today. So please defer for the meantime any motion related to that, and before we suspend, we will entertain these motions. So, I withdraw my motion, Mr. Chairman, and I submit to the... thank you, Congressman Aquino. Please proceed, Congressman Maminal, and kindly wrap up. Thank you, Mr. Chair. Last few questions. Colonel, sinabi niyo po dito sa paragraph 25, page number 5, at this time, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. In Chief Bato's words, wag tangon sila. Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator, ni then PNP Chief Bato na wag tangon sila? Kasi ako, Bisaya po ako, and... Mr. Chairman, can I interject? What's the meaning of wag tangon sila? That is what I'm asking Colonel Jovi Espinido, Mr. Chair. Kung ano po yung pagkakaintindi niya. Our chairman, Chairman Ace is also fluent in Bisaya, no? So pwede po elaborate kung ano po yung pagkakaintindi niyo. It doesn't have to be na yun yung order, pero pag sinabing wag tangon sila, ano po yung pagkakaintindi niyo, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, ang magtangon sila parang in translation of English is eliminate, no? Eliminate or neutralize. Magkaisa lang, Your Honor, Mr. Chair. Eliminate and neutralize or wag tangon sila. Thank you, Colonel. Colonel, in the last part of your affidavit with regards to Ozami's assignment, you mentioned, and even in your opening statement, that after the Ozami's raid, nag-report po kayo, you were summoned by Major General Archie Gamboa. And in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian drug trafficking group.
So, ano po ang reaction niyo nito at ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang pulis ng totoo. Nagtrabaho na maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war against illegal drugs. Pero ganun ang mapala ba ng isang pulis? So sino man ang mga pulis na courageable na maggawa namang ng mabuti, ng ganun. Kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking. So disappointed, grabe, Your Honor. But I believe always in my God na siya lang ang may alam because yun ang kinaugalingan ko. Instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, na nangyari noon, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, na-crush yung chopper. Talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, that in Ecclesiastes chapter 12 verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So that's what really feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian drug trafficking, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil nasama na kayo sa narco list? I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo dun sa pananaw ni the late Mayor Aldong na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel. Hindi, Your Honor, Mr. Chair, hindi ako takot because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang. Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip nyo po na patayin kayo? Siguro, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malist sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklose pa kasi drug lord si Espinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer, so whatever you gathered in your time as intel officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po, so ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complaint ni Kerwin Espinosa sa Ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month for that, Your Honor, Mr. Chair. Din, kasi nakita nila na disband si Kerwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Ozamis para mamatay. Siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido, grade 1, section 10 lang. Pero ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug groups, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel.
na mga protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Paruhinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested in Taiwan. Pagdating mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa Chief PNP at the time, si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I presume, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi ang sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng pulis. Walang Paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung Kuratong Baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a bribe stick to implement the rule of law, walang magawa ang politisyan. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, carnapping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga pulis nandito kung ano ang trabaho, ano ang pulis. So at least, Your Honor, Mr. Chair, binigyan niyo ako ng pagkataon, at least may Panginoon ko, bahala na siya. Okay. Is that your last question, Congressman Wabinal? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I firmly believe that it is imperative for this august body to investigate further, to seek the truth behind all this information we have received today through the statements of Colonel Jovi Espinido. And now ay sa ating executive session ay mas detalyado pa po ang ma-expose ng ating resource person para matulungan ang committee na makuha natin ang katotohanan na gusto nating malaman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Minal. The next to interpolate is Congresswoman Migs Nograles. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mayong udto, Colonel. Mayong udto, ma'am, Your Honors. Sa inyong affidavit, nakasulod dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor, Your Honors, Mr. Chair. Pag-quota at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurindirin sa police station para sila marehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through bypass operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Usamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng bypass operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No, mga lalaki yon na mga pusher sa Usamis. So yun ang pag-intindi ko. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka
quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Tama? Yes, Your Honors. Etong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at sa PDEA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga Intel community. So, bago nila ibigay kay PRRD sa list. So may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukhang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact very clear naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusher, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya 2 beses na tokhang. Ano po ba ang tokhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo, kami po, hindi namin alam ano po ba ang tokhang. Sorry, Your Honor. Can you shorten your reply to the query of the members, Colonel Espinido? Yes, Please proceed. Mr. Chair. Tokhang, that means knock and play. Parang inak mo yung inak mo yung bahay tapos ito din sa quota po, Mr. Chair. So yung quota na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day. Sinabi niyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam niyo sa paragraph 30, we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag niyong tokhang sa loob. Yes, Your So, Honor. kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Your Honors, sabihan sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para ma-clear yung pangalan mo, instructionan ka na going to rehabilitate. Yun ang instruction sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin, pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos, hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ko, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga pulis, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tokhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to ng alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magde-determine po nito. Yes, Your Honor, standard yan. Na may nag-o-order galing sa higher ups. Yes, Your Honors. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, sa stasyon, yung nahuli mo, na-bypass, din na-implement mo yung search warrant, na-filean mo ng complaint yung mga suspected person. So, may buy-bust operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga 2 beses kasi na nangyari dito sa Albuera. May search warrant. Pumasok, Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms. Tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Osamis din, itong mataas na syndicat na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant through the guise of illegal possession of firearms. O pagpasok, namatay din po. Itong
pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge, at pag pumunta kayo sa judge, may witness yan at may ipapresent para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair. Ang kaugalian, for my experience, pag makita ng judge naman na may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area, sa kung saan naka-indicate yung search warrant, yung affidavit ng deponent at saka applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na kung ano mga pamaraan na naman ang gawin mo as long as you are in accordance with the POP Standard Operating Procedure ng PNP, Your Honors. So itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Joint lang yon. Ang sa Usamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair, bakit? Kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person. Din sa pagpasok, Your Honor, Mr. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Paruhinog. Itong reward system na to, naging standard to throughout the country? Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Pinag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yun, Your Honors. Very known within... Within the PNP. Okay. Standard siya. Hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon, Okay. presente. Sorry, Your Honor. So, dito, no, nakasulat dito sa inyong affidavit, no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa may voluntary surrender sa grupo nyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng police na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Ba't kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari kasi sa police, magaling lang take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang bypass hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honors, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, voluntarily na sabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, manak mo lang, hindi kasali yun sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo, mag-surrender. Walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na ang mangyari, Your Honors, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo?
dahil sabi niyo po, hindi niyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganon? Siguro, yun or isa yun na dahilan, pero sa akin pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Paruhinog. Etong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tinatarget siya. Sa affidavit niyo, earlier, sinabi niyo na sinabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then later on sa affidavit nyo naman, sinabi nyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honors. So, pwede pa i-explain na bakit sa una, ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko una, Your Honors, na kumplito na, na-disband na yung papa niya, star witness ko na, nakakustody niya sa akin yung mga witnesses, if I am not mistaken, Your Honor, and I remember, na mga 8-10 na mga witnesses, na mga right hand talaga ni Kerwin, na nag-execute ng affidavit against sa mga protector. Pero, nakapagtaka naman sa akin, Your Honors, na hindi nila binigay sa akin si Kerwin, pagkatapos just to confirm sana sa mga affidavit nila na totoo yun. And yun ang nangyari na sa akin naman, na tiningnan ko na hindi na lang tayo mag-umimik, Your Honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka ganun ka-brave na sagutin yung CPNP. Bakit? So, kumbaga, Mr. Chair, parang may protection, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Tama po ba, Colonel? Yes, Your Honors. So, may sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Colonel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi nyo earlier, sabi nyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier? Nakilala ko, Your Honors, si Mayor David Navarro, Mayor of Clarin, Misamis Occidental. Nung nangyari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watch list, sa drug watch list ni PRRD. Tumawag sa akin personally si CPNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Ang sagot ko naman, Your Honors. Sorry, Mr. Chair, iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, Yes, na Your drug Honor. lord siya. Yes, Your Honor. And pinigilan po kayo? Habulin? Sinabihan na ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man area ang Clarin. Sinabihan po kayo na wag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag-handle ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors. Kasama yun sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito, lahat.
ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, Your Sila Honor. mismo ang nagsabi, wag galawin kahit na alam nyo po na sa drug list, na sa watch list. Yes, Your Honor. Dahil po kasama siya sa STL na pumupondo kasama si reward system. Yes, Your Honor. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na wag galawin itong na pumupondo na drug lord sa STL, sa reward system? Sino pong nag-order sa inyo na wag galawin po? Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupunto doon kasama dito maliban sa LGU sa STL ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, ang funding po nito, ang source po nito ay ang pumupondo rin sa reward system? Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para masitol ang problema. So si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na magpunta ka man, sir, sa Bacolod. Alam mo na wala nang problema sa mga gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa reward at saka sa illegal drugs na trabahoin ng police. But to tell you, Your Honors, only my police station, hindi lang, ako lang sa lahat ng police station siguro, iwan ko kung mayroon iba, na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa POGO. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumupondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro, Siya Your mismo Honors. ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang POGO ang pumupondo dito. Yes, Sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, Your Honors, Mr. Chair, allow me to answer that in a executive session, Your Honors. If I may, with the indulgence of Congresswoman Nograles, Colonel Espinido, nailagay niya yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit in item number 40 yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, please refer and answer the query of Congresswoman Nograles. I submit, Your Honor, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. From Mayor, okay. And meron din dito, nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fund ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya na-protect, kasama din po ba siya? All this and corroborate your statements. Tama po ba, Mr. Yes, Chair? Your Honors. Meron din AIDG. Kasama po. Tama po. Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system.
pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entity siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to, sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede natin kuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially kay Colonel, na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no, tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no? Mukhang at mga protection, sistema ng pag-protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search mamamatay. At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman, dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no, kung ano-ano, as long as yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honors. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congresswoman Nograles. The next to interpellate is Congressman Bongalon. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon sa ating lahat. May I proceed, Mr. Chair? Let's proceed. Thank you. Good afternoon, Colonel Jovi Espinido. Good afternoon, sir. Your Honors. May I ask if you have a copy of your affidavit in your possession? Yes, Your Honors. May I direct your attention on page 6 of your affidavit, particularly on paragraph 30? Page 6. On paragraph 30, which I quote, I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now my question is, and I just like to continue the flow of questioning of the Honorable Nograles. Can you please tell us, this Honorable Committee, how is the reward system being implemented during your time?
Number one, Your Honors, ang kuta, kung makahuli ka sa istasyon mo ng mga watchlist personalities, then nabaybas mo through implementation of search warrant, doon na ang reward mangyari, Your Honors, in my station as Chief of Police. So aside from that, can you tell us more story on how the reward system is being implemented? Yun lang siguro, Your Honors, because as I've said, reward to refund your financial when you have buy-bust operation, because it involves money, yung gastusin, matagal yun. Pagkatapos yung search warrant naman, involved of money. So, parang i-refund lang, Your Honors, yung mga reward na yon sa trabaho ng police. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now, I would like to direct your attention to the third sentence of your paragraph 30, which I quote. When the leadership imposed a quota of 50 to 100 per day, we only took it to mean that we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Now, my question, Mr. Chair, you mentioned the word leadership. May we know, and can you please tell this honorable committee, who are the persons behind or the personalities behind when you mentioned the word leadership when we are referring on the implementation of the reward system? Your Honors, from the Chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa. Is that correct, Mr. Witness? Yes, Your Honors. Now, on my next question, Mr. Chair, because your affidavit talks about the implementation on war against illegal drugs, you mentioned so much, like your assignment in Albuera, in Bacolod, and of course, the quota and reward system. Now, my question, Mr. Chair and Mr. Witness, how would you characterize the war against illegal drug during the time of President Rodrigo Roa Duterte? It's very impressive, Your Honors. And I'm sorry, what was the first sentence of your answer? It's very impressive naman, Your Honors, and very practical, and masabi ko, Your Honors, na marami ang nasiyahan, no? Because sa akin naman, na hinanap na yung source ng drugs. But then, it very sad to see na ang nangyari, yung mga biktima lang, no, ang napatay, yung mga poser, user. Sa akin naman, Your Honors, sabi ko I conclude na kawawa yung mga naging biktima lang para lang makatanggap ng reward. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte. Nag-take advantage because of greed of position and money. Kaya maski sino na lang ang trabahuin as long na nasa watchlist ka, Your Honors. But it's very public knowledge naman sa atin dito na tayo nasiyahan sa ginawa. But then, inabuso. Yun na ang problema sa war against illegal drugs, Your Honors. The first part of your answer mentions it's very impressive, it's practical, but towards the end of your answer, you mentioned that yung mga user lang ang naging biktima dito sa kampanya
laban sa illegal na droga. Now, in summary, can you please describe how was the campaign against illegal drugs during that time? Is it tragic? Is it a success? Is it a failure? For me, Your Honors, successful. Why? Hindi pa nakaupo si President Duterte, millions of surrenderers. When in fact, kung ako lang ang magsalita, Your Honors, within 6 months, drug-free na ang Pilipinas. Kasi nawala na yung rampant. Kasi ang pagkategorize natin sa drug-free, mawala yung rampant. Hindi tayo makapagsabi ng drug-cleared for that 6 months. Pero yun din, Your Honors, it's very sorry to say that nag-take advantage, take opportunity yung masama naman ng mga pulis para lang makapagpira at saka makaposisyon. Dalawa, Your Honor, sorry to say that. Thank you, Your Honors. Well, during the height of the implementation of the war against illegal drugs, are you aware that during that time there were protests, violent reactions, or comments that human rights were violated? Yes, Your Honors. So do you agree that human rights were violated during those times? Yes, Your Honors. And in fact, I would like to direct your attention on the second or the last paragraph of your affidavit, which I quote, all I was able to say is that there was a violation of human rights in the implementation of drug war. Again, may I reiterate, do you confirm that statement, Colonel Espinido? Excuse, Your Honor, what paragraph, Your Honor? Sorry. Last paragraph on page 7 of your affidavit. 7. Paragraph 42. 42. Yes, I confirm, Your Honors. That would be all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Bongalon. The next to interpolate is Congressman Ron Salo. Thank you very much, Mr. Chair. Please proceed. Thank you. Good morning, Police Colonel Jovis Pinido. Good afternoon, sir. Good afternoon. Your Honor. Tiningnan ko po kayo sa Google at nakita ko po kayo. Sabi po rito, ang description po sa inyo is known as a crusader against illegal drugs. Number 2, nakita ko rin po marami po pala kayong awards and decorations. Colonel, umabot po ng 10 ang awards and decorations po sa inyo. So congratulations. Thank you, Your Honor. At nabanggit din dito, ang bansag po pala sa inyo is Duterte's drug war poster boy. Pwede niyo po bang pakisabi dito sa komite, bakit po kayo nabansagan na Duterte's drug war poster boy? Kung sa inyo pong pagkakalam? Sa kanila lang yung Your Honors, hindi na ako baguhan yung mga ganon, Your Honors, kasi nakita man sa trabaho natin. Pero yung pagkasabi noon, siguro sa accomplishment ng Albuera at saka Paruhino Groups, Your Honors. Sa tingin po ninyo, dahil po doon sa accomplishment po ninyo doon, kaya po kayo nabansagan na President Duterte's drug poster boy? It may be, Your Honors. Nabanggit ninyo po kanina, siguro dahil binabanggit po dito na kayong poster boy, at nabanggit din po ninyo kanina tungkol po sa pagre-report po ninyo kay President Duterte. Tama po ba yung dinig ko po kanina? Yes, Your Honors. Actually, binabasa ko po yung affidavit po ninyo, Colonel. Wala po kayong nabanggit po dito kay President Duterte except sa paragraph 28. So, mayroon po ba kayong nais na idagdag dito po sa affidavit po ninyo? Wala na, Your Honors. Tungkol po doon sa pagre-report po ninyo, nabanggit din po ninyo, nagre-report po kayo kay dating Director General, Police Director General Bato de la Rosa, na ngayon ay senador po natin, at kay President Duterte. Pwede niyo po bang explain po sa amin, ano po yung nire-report po ninyo at pangilang beses po kayo na nakapag-report kay President Duterte? After operation, Your Honors, sa Osamis, sa Albuera at saka sa Osamis, Your Honors. Pangilang beses po kayo na
na-meet ninyo in person si President Duterte? Mga 4 or 5, Your Honors. Na-meet po ninyo in person? Yes, Your Honors. Kung na-meet po ninyo, nagkaroon din po ba na pagkakataon na tinawagan din po kayo, pareho po ni Senator De La Rosa? No, Your Honors. No. Puro lahat po yun personal na pagkikita? Yes, Your Honor. Sa 4 na 5 beses na pagkikita po ninyo na nakapag-report po kayo, ano po yung pinag-usapan po ninyo? First, Your Honors, kinocongratulate ako, appreciate sa trabaho. Pagkatapos, magkumusta siya. Ako naman, Your Honors, as yung pinakababa na junior officer ba, masayahan ako na kami na makausap naman yung Chief of Staff, yung Presidente, Commander-in-Chief. For me, Your Honors, ginawa ko na pagsabi sa kanya, ito sir ang drugs. Sinabihan ko siya, Your Honors, na ako sinali ni Gamboa sa Malaysian drug trafficking. Ako sinabihan ni General Bato na tumanggap ng pera. What I've heard from his mouth, Your Honors, galit siya. When in fact, I remember na nandyan sa tabi ko si Secretary Anyo at the time, na sinabihan niya na, Sir, palitan na lang natin yung pulis ng army. Galit din siya sa nangyari na sinali ako, Your Honors. Yun ang masabi. Pagkatapos, yun man kasi, Your Honors, ang trabaho at saka gusto ko din para makapag-pray ako sa kanya na bawat magkita kami, pinagdasal ko siya. Siya lang magsabi right after maglabas ako na, Joby, always observe, wag mo akong ipahiya. Always remember in accordance with the law, always, Joby, wag mo akong pahiya. Yun talaga ang marinig ko sa kanya na pagsasalita from his mouth. Mr. Chair, ulitin po natin. So, mga 4 to 5 beses po ninyo na-meet personally si President Duterte at nag-report po kayo. Ang sinabi po ninyo, yung una, dito po sa pagkatapos itong Alvera assignment po ninyo, Leyte. Pangalawa, dito po sa assignment po ninyo sa Usamis. Ano pa po yung ibang insidente na nakapag-report po kayo o nag-report kayo mismo kay Presidente? Last, Your Honor, second to the last siguro yon sa Bacolod ako, Your Honor, na nag-attend si President Duterte sa isang birthday ng may-ari ng transportation business ng Bacolod. Pinapapunta ko sa hotel na inistihan ni President. Nagtanong lang siya, Your Honors, na kumusta ang Bacolod. So, sinabihan ko sa report ako, Your Honors, na ngayon, sir, nahuli natin, papunta na tayo doon sa Negros Oriental. Wala pala, ang source pala, hindi pala galing dito sa Bacolod. Pagkatapos, walang problema, sir, ang Bacolod. Doon ko marinig sa kanya, Your Honors, na nagsabi siya na itris mo, Juby, yung si isang nasa watch list na may resort ng Bacolod. So sinabihan ko siya kagad, sir, politika yon na BI na background ko yon siya. Hindi yung kasali sa list. At the time, Your Honors, tinawagan niya si Senator Bongo doon sa harap pagkatapos pinasabihan na tawagan ang PDEA na i-cleared itong tao na to na politika lang. So that's the second to the last, I think, na nagkausap kami ni President Duterte, Your Honors. Salamat, Mr. Chairman. Dito po sa paragraph 26, sinabi po ninyo dito sa bandang dulo, at this time, I was really morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order in his 2017 phone call, which is to eliminate them. Eliminate them, sino yung tinutukoy po ninyo dito? In Chief Bato's words, wag tangon sila. Sino po yung eliminate them? Sino yung them dito? Yung member ng drug syndicate, Your Honor, yung Paruhinog. Yung Paruhinog Groups, Your Honor. Paruhinog Group. Does this mean to say, kasi pagdating po sa 26, paragraph 26, sinabi po ninyo dito, Mr. Chair, sabi po niya dito, while the CIDG was the applicant, the search was conducted jointly
etc., etc. Then tumuloy po rito sa bandang dulo ng paragraph, we enforced them through a simultaneous search around 2 a.m. of July 30, 2017, a Sunday. 16 people were killed in these police operations, including Mayor Paruhinog and his wife. Does this mean to say, kasi continuous yung ano po ninyo, although magkaibang paragraph, pero konektado yung pag-intindi po ninyo that you were convinced na kailangan yung implement yung Chief Bato's direct order to eliminate them. Doon sa paragraph 16, paragraph 26, na 16 yung namatay. So yung po bang binabanggit po ninyo doon sa 25, it's a direct understanding ninyo doon sa order. Kaya umabot po sa next paragraph, 16 po yung namatay. So kasali yun, Your Honors. Pero that is a simultaneous implementation of search warrant. 6 na 6 warrants, Your Honor, sa siblings at sa kapamilya ni Aldong Paruhinog. Pero gusto ko maintindihan po, Mr. Chair, yung kanilang kaisipan. So ibig sabihin po, dahil yun po yung intindi po ninyo, so how do you feel na may 16 na namatay? That is resulted, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement ng search warrant na sila, kami na mga implementor ng search warrant, depensa talaga sa sarili because they have also fully armed ang grupo ni Paruhinog when implemented the search warrant. So ano po yung tingin po ninyo doon sa 16 na namatay? So they are considered necessary doon sa pag-implement po nung order po na ini-implement po ninyo? It will become necessary, Your Honors, because yung area na madilim, pagkatapos putukan, it becomes now the collateral damage, Your Honor. Pagputukan kasi, kung saan lang yung putok, saan lang ang makapag-risba kami, yun talaga, hindi namin tinignan kung may ano pa dyan. Kasi walang ilaw, madilim ang lugar at the time, Your Honors. So, yung tingin po ninyo sa kanila, itong mga namatay po na 16 are collateral damage. Doon po sa implementation po, and this is consistent nung in-implement po ninyo ito, doon sa tinatawag po natin na war on drugs. Tama po ba? It may be ganun, Your Honors. Kindly wind up, Congressman Salo. Thank you, Mr. Chair. Dito po, binabanggit po ninyo may reward system. Dito po sa paragraph 28, nung minute po kayo ni Chief Bato and President Duterte arrived shortly thereafter to congratulate our unit for the successful raid. Ano po yung sinabi po sa inyo kung malala po ninyo? Nag-congratulate lang, Your Honors, na salamat na accomplish yung sa accomplishment mo. Pagkatapos, ganun lang, binigyan ng plaque of appreciation at saka may schedule na kami na natanggap sa Krami, Your Honors, following weeks or months na nangyari. Binabanggit din po ninyo, panghuli, Mr. Chair, na mayroong reward system. Kayo po ba nakatanggap din, yung kayo mismo personally, o yung mga kasama po ninyo doon sa unit, ng any reward for the neutralization itong Paruhinog group? Sorry to inform, Your Honors, na yung natanggap ko, matandaan ko lang, yung kay Mayor Aldong Paruhinog na buhay pa siya na nag-reward ng 600,000 sa mga nahuli namin na malaking drug poser ng Ozamis. Po nag-reward, Mr. Si Chair? Mayor Paruhinog, Your Honors. Si Mayor Paruhinog. Sila kayo po yung binigyan yung unit po ninyo ng 600,000. Yes, Your Honors. Para saan po yung nagamit po yung 600,000 po na yun? Sa mga nahuli na mga malaking drug poser ng Ozamis, Your Honors. Salamat po, Mr. Chair. Wala na po akong Thank you, Congressman Salo. Let me remind the members that we still have another witness that we will present before the committee. So, kindly shorten our questions directed to Colonel Jovi Espinido.
So the next to interpolate is Congresswoman Sia Alonto Adyong. You recognize. Thank you, Mr. Chair. Mayong hapon, Colonel. May hapon, sir. May hapon. Nais ko lang balikan po. Tanungin kita doon sa salaysay mo on paragraph 7. And this is a portion of the affidavit under paragraph 7 na gusto kong ikot. I was able to read these affidavits together with the logbook. Ito, you're mentioning about the Payola system, yung payment, no? Yung binabayad ng mga protectors dito sa page 7. At sinabi mo, I was able to read the affidavits together with the logbook that was enclosed with a copy of clear checks in the name of PNP officials. As such, I have learned that top PNP officials were receiving money from the Espinosa. And you were, after that, turned over this logbook, copies of the clear checks and affidavits with Police Brigadier General Francisco Imburon, then the PNP Provincial Director of Leyte. Alam niyo po kung nung nangyari after you turned over these logbooks, ano po yung naging action? Na-dismiss lahat, Your Honors, ang na-file natin ng mga officers. Na-dismiss lahat? Yes, Your Honors. Naka-duty sila, balik silang duty. So ibig sabihin, merong ginawang investigation, meron pong case na na-file dito sa mga listahan ng mga pangalan, and eventually na-cleared? Yes, Your Honors. Okay. Ilang months pa ho ba nila ginawa yung mga investigation na ito? Nag-file ako ng November of 2016, Your Honors. 2017 na confirm yon kasi pinadalan ako ng notice ng RIAS at sa NIAS na individually kinausap na nila to confirm ang mga witnesses sa Albuera. At the time, Your Honors, na-assign ako sa Usamis March 2017. Yung Mr. Chair, kasi importante din ho natin malaman yung timeline dito, no? Nung pagbigay niyo po doon sa logbook na yon and they started the investigation, how many months do you think, as a regular process, do you think for a final, say for example, judgment to be rendered down? What is the regular process? Ilan pa po ba pala yung mga nasa listahan? Kasi ang sabi niyo po, parang you maintain that these names will be retained in the logbook. Ibig sabihin, ayaw niyo po ipadelete. So probably you know the names of all these and PNP officials that you saw in the logbook, no? The regular process ho ba, ilan ho sila? Sa RIAS at sa kanila. Ilan ho sila? Yes. Mga 23, Your Honor, so natandaan ko, if I'm not mistaken, 23, may NIAS 8, may DOJ 8, may ombudsman na 4. So hindi lang ho sila lahat PNP officers? Yes, Your Honor. Okay, see. So doon po sa PNP officers, usually, mga yung regular na process, sabihin natin na dumaan sa normal na proseso na pagpalagay natin walang outside intervention of influence. How long would it take, for example, for a case to be either dropped or dismissed or would go further for for further complaint or investigation? Pinakahaba na yun, Your Honors, yung 6 months. 6 months. Pinakahaba In the na. case of all these names involving PNP officers in the logbook, ilang months po sila nagkaroon ng investigation and then how long will the investigation last before the dismissal of order was rendered down? For 4 months, Your Honor, 3 to 4 months, may ginawa ng investigation ang RIAS. And sa palagay niyo po, masyado mabilis ito? At the time, Your Honors, mabilis. Okay. Sinabi niyo yun ho dito, kasi mukhang sabi niyo, dun ho kayo nagre-report diretso kay then PNP Chief Bato de la Rosa, no? How many times did you actually go to the Chief PNP to report a certain assignment?
First, Your Honors, when I assigned in Albuera, nag-courtesy call ako sa kanya sa Krami. Then the next, pagbalik ko, Your Honors, nag-report na ako ng accomplishment sa Albuera. Pangalawa. Pangatlo, sa Usamis ako, Your Honors, nung kasagsagana ng assignment ko sa Usamis, March, April. 3 lang beses, Your Honors, na nakapagpunta ako sa Krami. Doon po sa 3 beses po kayong nag-usap ni then Chief PNP, now Senator Bato de la Rosa, kasali ho pa ba dito doon sa sinasabi niyong nagkaroon kayo ng verbal altercation, nung nagkaaway or nagkaroon ng argument kayo ni certain Senior Superintendent Albert Ferro? Yes, Your Honors. Kasama po doon sa pangatlong pag-uusap ninyo? Pangalawa, Your Honors. Doon pangalawa. Yung nag-usap po kayo regarding doon sa pagkaroon kayo ng parang sagutan. Kasi nga, according sa paragraph 16 ng iyong affidavit, ang sinasabi parang in-involve kayo doon sa nagre-receive kayo as one of the police protectors ng mga drug, no? And you said na hindi totoo, so nagkaroon kayo ng altercation, nagkaroon kayo ng verbal Hindi ho nyo ba na-mention kay Chief PNP na meron in fact kayong nakuha na listahan ng mga PNP officers doon sa logbook na sinasabi na sinubmit ninyo kay